Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Nakapag-attend nga ako ng black screening ng pelikulang Sinagtala. Diyan ginanap sa SM Aura. Of course, 3 cinemas dyan ang inoccupy ng black screening na yan. Pero ang napuntahan ko yung sa director's cut, of course, invited ako ng kampo or ng grupo ni Senator Cayetano. So, andun yung staff niya na nag-asikaso sa amin. Of course, because part din ng production si Senator Cayetano. Anyways, ayan, si Matt Lozano ang nakita nyo. Siya yung dumating dun sa Cinema 3, sa director's cut. Pero may mga iba din kasing black screening nung time na yun. First day ng showing nga yun ng Sinagtala nung April 2, Wednesday. So far, maganda ang mga hirit, maganda ang mga paandar, maganda ang mga reviews sa pelikula. Ako personally nung napanood ko talaga, sabi ko, hindi ko in-expect na ganun yung movie, but of course, ang gagaling umarte ng mga artista. Yan, si Matt Lozano, of course, and nagumanap. I-reveal ko na kasi nakita rin naman sa teaser, so trailer na. Bading ang character niya doon. And of course, sila Rian Ramos, Glyza De Castro, Raver Cruz, and si RC Munoz, talagang ang galing-galing doon. Yung character niya talaga nabigyan niya ng justice. Same with Glyza De Castro and Rian Ramos. Of course, si Raver Cruz, alam naman nating magaling na artista din. At talagang lead. Isang bagay na napansin ko doon. Sinagtala nga ay grupo nila ng banda yan. Ang galing ng boses, ang ganda ng boses ni Raver Cruz. Masasabi mo talagang sana ipagpatuloy niya yung career niya na pagkanta. Alam naman natin pag galing ka sa mga Cruz ay magaling kang kumanta. But anyway, panoorin nyo tong interview kay Matt Lozano kasi talagang mag-enjoy kayo kung ito sa kabadingan, kung talaga ba at parang inano namin kung bading ba talaga siya in real life, at kayon kung talaga bang dapat bang magduda na ang mga tao sa paligid niya. At sinagot naman niya yun. But of course, after nung pumunta kami diyan kami nag-dinner, at yan nga namin na-interview si Matt Lozano, bongga-bongga, diba? So, ang sarap of course, ng mga lafang. Pero konti lang siya kumain, Pero after that, tumakbo rin sila sa market because may parang meron ding doon, meet and greet ng mga fans. Anyway, panoorin nyo na lang ito para mas bongga at alamin ng mga chika. Congratulations, ang galing mo umarte dito. Thank you po. Ito bang first, sobrang dramatic performance na ginawa mo in your life? Well, mas nakapag-magpakailan man ako before, pero si this movie is yung first na actually challenging role para sa akin. First gay role ba? Hindi rin? First serious game. Serious gay role. Yung dati parang bubble gum. So, ano pinakamahirap na scene? Well, Confrontation with your father? Or? Yes, isa po sa mahirap yung confrontation with Tito Benji kasi nagbabasketball pa kami, so may mabigat na activity rin, pero galing ni Tito Benji talagang dalang-dala ako dun sa scene. Pero anong instruction sa'yo dun sa role mo? Dapat ba medyo parang timid or yung tago or... Well, pagkaharap ko yung tatay ko or pagka nasa stage ako, syempre lalaking yung dating ko kasi syempre banda. Pero pagka yung mga kabanda ko na lang mga kasama ko, doon lumalabas yung pagka-feminine ko. Ikakat muna natin ang Tyson mo. Ay, okay. Character mo, Matt? Sobrang nakarelate ako sa character ko kasi pareho kaming musician. Tapos kaming gay? O hindi naman. Hindi naman. Kailangan malas kaming discreet gay na gusto mag-out. Kung totoo naman, mag-out naman ako. Yes. Pero hindi. So yun, paras kayo musician. Pareho kaming musician and siguro pareho kaming mapagmahal sa mga kaibigan. Anong message mo sa mga nagtatago? Sa family nila especially. Sa akin naman, nire-respeto ko sila kasi wala namang ibang may karapatan na maglantad ng gender nila kung hindi yung sarili lang nila. So, if hindi pa kayo ready, okay lang yan. Kung ready na kayo, mas makakaluwag siguro sa inyo kung i-out nyo. So if ever ikaw, i-out mo naman? Yes, kung mag-out talaga ako, pero
straight naman po ako. So, wala po akong i-out. Tapos anong reaction mo nung unang mong napanood yung movie? Pang ilang beses mo ito napanood? This is my third time. Unang beses, wala, umiyak ako. Kaming dalawa ni Glyza yung unang nakapanood eh. So kaming dalawa ni Glyza, magkatabi kami. Tapos, nakaganito lang kami. Tumutuloy yung luha ako. Ayokong gumanon kasi nahihiya ako. Baka makita ni Glyza umiiyak. Tapos, pagkatapos ng pelikula, pagharap namin, gano'n pareho kami, umiiyak. Hindi daw din siya nagpupahid na luha. Ayaw niya ipakita sa akin. So, gano'n siya. Sobrang na touch kaming dalawa ni Glyza nung first time namin makita kasi sobrang ang ganda ng message ng pelikula. Kaya kahit alam na namin yung mangyayari, mas na-touch kami nung napanood namin. Yung pinaka-paborito mong eksena dun sa mga eksena? Ako may mga paborito dun eh. Favorite ko yung basketball scene namin ni Tito Benji. And yung sa aming dalawa ni Ars. Sa bathroom scene. Ganda nun. Favorite ko po yun. Pero eto, may pasabog na tanong daw si John. Hindi ko masubo ko, Jun. Hindi, in real life ba, sorry madam, in real life ba kaya mong magmahal ng cross? Ng cross. Kung sakaling mangyari sa'yo in real life. Kung bibigyan ka daw ng tatay. Frosty, Prostitute. Frosty the Snowman. Hindi naman. pinahirapan mo si Matt. Pwede naman siguro kung mahal ko yung tao, diba? At kung mahal niya rin naman ako, bakit naman hindi? Gusto mo ka lang ituturing na customer. Hindi naman importante yung kung patuloy pa rin niyang ginagawa, siguro mahirap siya para sa akin. Pero kung past niya yun, siguro I think people change naman. So, tatanggapin ko. Paano pag maging exclusive na lang siya sa every time magsisex kayo si Simon? Pero you have to pay. Kailangan mo siyang bayaran. Okay na. Okay na raw, thank you. May plano na sa Holy Week, man. Plano sa Holy Week, baka mag-beach lang kami ng family. Kasi ang Holy Week sa amin, yun na lang yung time para magkasama-sama kami lahat ng magkakapamilya. Okay. Okay, thank you. Pumunta po kami market.